Samantha's POV. Nakarating ako ng presinto at ginaya na lamang ko sa isang kwarto kung saan nakalagay si Corazon. Nakaupo siya at may poses ang dalawang kamay. Tumayo ang isang pulis sa tingin ko'y nagtatanong-tanong sa kanya. Iniwan nila kaming dalawa doon at katahimikan na matawi sa apat na sulok ng kwartong ito. Umupo ako sa harapan niya at nakayuko naman siya. Tinitigan ko siya. Wala ka bang dapat sabihin sa akin? Basag ko sa katahimikan. Nanatili siya nakayuko at nilalaro mga daliri. Siguro naman deserve kong paliwanag mo. Why? Anong ginawa namin ng pamilya ko para ganunin mo kami? Hindi pa rin siya sumasagot sa tanong ko at naiinis na ako. Anong meron sa will na yun at kailangan mo pang lagasin kaming pamilya? Kaso malas mo eh. Binuhay yata talaga ako para balikan ka. Napakayom ako ng isang kamao na nasa ilalim ng lamesa sa galit. Ginawa mo ba yun dahil lang sa isang will ng daddy nyo? Bakit? Ano bang dahilan at wala ka nga naman sa will ni Lolo? Tanong ko pa pero hindi siya sumagot. Answer me! Inis kong sigaw sa kanya pagkatapos kong hampasin ang lamesa na mamagitan sa aming dalawa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Umiiyak na ng sabi. Hindi mo alam? Sarkasik akong tanong sa kanya. Ha? Hindi mo alam. Ulit ko pa. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Sigaw ko pa. Sorry. Pinagsisihan ko na yun. Sorry? Magagawa ba ng sorry mong ibalik ang buhay na mga magulang ko? May babalik ba? Hindi. At anong sabi mo? Pinagsisisihan mo na? Ha? Ako ba yung niloloko mo? Pinagsisisihan pero kung di pa ako kumilos, mananatiling maganda ang buhay mo. Mananatiling magaganda ang mga damit mo. At mananatiling nakapaskil sa mukha mo ang napakalapad mong ngiti. Halos sabunin ko ang hininga ko dahil sa sunod-sunod na pagsigaw ko sa kanya. Anong gusto mong gawin ko para mabayaran ko lahat ng kasalanan ko? Mga kayamanan ko ba? Damn you! Inis kong sigaw sa kanya. Kayamanan mo? Ang pagkakaalam ko, kayamanan ng mama ko. Dahil lahat ng meron ka ngayon ay kanya. Huwag kang filingera. Tinatanong mo ako kung anong dapat mong gawin para mabayaran mo? Gusto mong malaman? Tumango naman siya. Napangisi ako sa sinabi niya. Tumayo ako sa kapinantay ng pwesto niya. I want your death. Blanco kong sad sa kanya saka ako lumabas ng kwartong iyon dahil pakiramdam ko'y mapapatay ko siya anumang oras. Kiefer's POV. I want your death. Malamig at blanco niyang sabi saka dire-diretsyon lumabas. Sinundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Halos magtayuan ang lahat ng balahibo ko dahil sa boses niyang iyon. Parang hindi siya. Para akong pinanghinaan sa huling litanya niyang binitawan. I want your death. I want your death. I want your death. Parang silang plakang nagpaulit-ulit sa tenga ko ang sinabi niya. Are you okay, Kiefer? Dinig kong tanong ni Logan. Habang nasa loob silang dalawa kanina tag-uusap, nandito kami sa labas ni Logan at nakikinig sa kanilang dalawa. Halos panghinaan ako ng katawan sa narinig ko. Ibang-ibang Samantha nakikita ko kanina. Ibang-iba dahil sa galit niya. Kinakain ng buong sistema niya ng galit niya. Napakuyom ako sa kamay ko dahil may kasalanan man si Mommy. Hindi ko pa rin maiwasang hindi maawat maalala sa kanya ngayon. Magulang ko pa rin naman siya kahit na ganyan na nagawa niyang kasalanan. Ang hirap dahil naiipit ako sa sitwasyon nilang dalawa ngayon. Hindi ko alam kung sinong dapat samahan, kung sinong dapat kaawaan. I want your death. Ulit na naman sa tenga ko. Parang wala ako sa sariling naglakad palabas ng presinto. Dinig ko ang pagtawag sa akin ni Logan pero hindi ko na siya pinansin at pinandar na ang kotse ko palayo. Bahala na kung saan ako dalhin ang sasakyan ko. Bahala na. Mabilis kong pinahid ang mga luhang sunod-sunod tumulo sa mukha ko at kinurap-kurap na maraming beses ang mata ko dahil sa panlalabo. Sana bukas okay na. Sana ganun kabilis maghilom ang lahat pero alam kong imposible. Dinala ko ng kotse ko kung saan malayo sa lahat. Tahimik at hindi magulo. Buoba ako mula ron at pinagmasalang tanawin sa baba. Nasa isang mataas na lugar ako kung saan ako lamang ang tao. Naglakad ako palapit sa isang puno at doon na sinandal ang likod ko. Tiringala ang langit. Ang dami kong tanong sa iyo. Bakit kami pa? Bakit kami binigyan mo ng ganitong problema? Gusto kitang sigawan at tanungin ang tanungin, pero alam kong hindi mo rin naman ako sasagutin. Gusto ko lang malaman kung bakit pa kami pinagtagpo kung sa huli, babawalan mo lang rin. Ang daya mo. Binigyan mo pa ako na magiging kapareha ko pero hindi mo lang din naman sasang-ayunan. Hilaw ako natawa dahil sa mga iniisip ko. Bakit nga ba? Akala mo ba ganun kami kalakas para malampasan ang lahat ng to? Tapos sa dami ng pwedeng gumawa nun kay Tita Criselda, bakit iniyaan mong mami ko pa? Talagang sinisira mong buhay ko, no? Ang buhay namin ng pamilya at mahal ko. Hindi kami katulad mo na malakas, na alam ang mangyayari sa kinabukasan. Hindi kami Diyos tulad mo para hindi pang hinaan ng loob. Tao kami, Diyos ko.
Tao kami, Ama, pero bakit? Bakit naman ganito? Sana umpisa pa lang hindi mo na kami pinagtagpo para hindi kami parehong nahihirapan sa nangyayari sa amin ngayon. Sana hindi mo na kami hinayaang mahulog sa isa't isa kung sa huli kamumuhian namin ang isa't isa. Hindi ko sinasabing kinamumuhian ko siya, pero hindi ko hawak ang takbo ng isip ko. Mami ko pa rin yung nagpapatay sa mga magulang niya at hindi ko siya masisisi kung ngayon kinamumuhian na rin niya ako at sinusumpa na. Sana hindi na lang ako nakilala. Unti-unting tumulong luha ko sa isiping yon. Mariin kong ipidikit ang aking mga mata at tinamdam na lamang ang simoy ng hangin. Sana panaginip na lang. Sana panaginip na lang lahat. Samantha's POV. Napadpad ako sa lugar kung saan mapuno at tahimik. Walang tao at walang maingay. Ang dami ko ring tanong pero alam kong wala makakasagot sa tanong kong iyon. Bakit nga ba? Bakit sa dami ng pwedeng makaranas ito? Bakit kami pa? Bakit ako pa? Bakit pati anak ko kailangan madamay? Alam kong sa ngayon okay pa. Wala pa siyang alam. Hindi niya pa naintindihan ang mga nangyayari sa paligid niya pero alam kong paglaki niya, makakaranas siya ng iba't ibang pambubuli dahil sa aming mga magulang niya. Bakit kailangan ko pang magkaanak sa taong pinsan ko pala? Bakit pa ako binigyan ng isang anghel kung sa huli, pahihirapan mo pa pala? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nagkataong masasaktan ang anak ko. Kaya kong akuin lahat. Kaya kong tiisin lahat pero kapag anak ko na ang usapan, buong katawan ko nang hihina. Buong katawan at sistema ko damay. Bakit mas binigyan ng lola na mamamatay tao? Sobra naman ata binibigay mong pagsubok sa anak ko ngayon. Kapag bumabalik sa akin ang mukha ni Corazon ng panahong minamaliit niya ako, napapakuyom ko ang kamao ko dahil sa galit. Anong karapatan mong maliitin lang ako mula umpisa? Kung ikaw naman pala itong nakakahiya. Lahat ng meron ka ngayon para sa mga magulang ko. Pero dahil sa kasakaman mo na wala mga magulang ko. Tumingala ako sa langit. Ayusin mo naman to oh. Tulungan mo kung maayos ang lahat ng to please. Huwag mong idadami ang anak ko. Kasalanan namin mga magulang niya. Oo, naging mapuso kami. Hindi kasi may nag-iisip ng mga panahong yon pero mahal ko eh. Mahal ko ang binigay mong pinsan ko. Nakakatawa lang din dahil ang kalahati ng dugo namin ay iisa. Ilang oras pa ang nilagi ko sa lugar na iyon hanggang sa abutan ako ng gabi. Nang medyo nabawasan ang sakit na naramdaman ko ay tumayo na ako. Naalala ko si Kenneth. Naalala ko may anak pala ako naghihintay sa akin. Pinandar kong kotse ko at tinihinto yun sa tapat ng building ni Kiefer. Alam ko namang wala na sila dito. Kinuha kong cellphone ko saka ko denial ang number ni Kiefer. Nakailang ring na ako pero hindi niya pa rin sinasagot. Muli kong denial ang number niya nang hindi niya ito sinasagot. Naihagis ko na lang ang cellphone ko sa passenger seat na nakasampung dial na ako ay hindi pa rin niya sinasagot. Nasaan na bang lalaking yun? Inis kong kinuha ulit ang number ni Hogan at denial ko para katulad ni Kiefer, hindi rin niya sinasagot ito. Ano bang nangyayari sa kanila at mga hindi man lang mga sumasagot? Inis kong sigaw sa loob ng kotse ko. Alam ko namang katulad ko'y nagulat din sila pero bakit pati tawag ko ayaw ninyong sagutin? Bigla ako napahawak sa dibdib ko nang bigla akong kabahan at balutin ng takot ang buong sistema ko. No, hindi tamang iniisip ko. Alam kong wala nangyari pero kahit anong kumbinsi ko sa sarili kong wala nangyari, kinukontra ng puso't isip ko. Mabilis kong pinatakbo sa sasakyan patungo sa bahay ni Kiefer at malayo pa lang kita ko na ang tatlong sasakyang nasa harap ng bahay niya. May bisita siya? Ipinar ko ang sasakyan ko at tinanggal ang seatbelt ko saka ako pumasok sa bahay niya. Bukas naman kasi ang gate niya. Kiefer? Kiefer! Sunod-sunod kong tawag sa kanya pero walang sumasagot. Nasaan ba mga tao dito? Imposible namang walang tao. Tatlo-tatlo pang sasakyan nakaparada sa harap. Kiefer? Malakas kong sigaw pero wala pa rin sumasagot. Nasaan ba kasi yun? Ma'am, kayo po pala. Nasa likod po silang lahat. Nilingon ko sa tagiliran ko ang katulong niyang nagsalita. Tinanguan ko na lang siya saka naglakad papuntang likod ni Kiefer. Palapit pa lang ako ng pintuan palabas nang marinig ko na ang sigawan nila. Sinabi ko naman kasing bantayan mo eh. Boses yun ni Kiefer. Binantayan ko pero mabalitaan ko nangyari sa inyo. Pinagbantayan ko kay Mrs. Cantos. Nasaan na ba yun? Ang nag-aalalang sambit ni Logan. Hindi ko alam pero kahit na wala pa ako nalalaman, kinakabahan na ako. Ano nangyayari? Tanong ko kaagad na makita ko silang tatlo na pare-parehong salubong ang mga kilay at puno ng pag-aalala. Can someone tell me what is happening here? Where is my son? Tanong ko nang hindi ko makita si Kenneth. Lahat sila'y gulat na nakatingin sa akin at isa-isa ko silang tinignan. Pare-parehong nilihis sa akin ang paningin. Nagsisimula na naman akong kabahan sa kinikilos nila. Answer me! Inis kong sigaw nang wala man lang sumasagot sa tanong ko. Sagutin niyo! Galit na sabi ni Kiefer kaya tinignan ko si Logan at Mrs. Cantos na nagtatanong. Where is my son? Ulit ko. Kasi Samantha, hindi ko naman sinasadya
Just answer me. Halos pahilamas kong sigaw sa kanya. Nawawala si Kenneth, Samantha. Nag-aalalang sabi ni Kenneth nang mahina ang tuhod ko. Are you okay? Nag-aalala ring tanong ni Kiefer. Humawak ako sa braso niya dahil nanghihina talaga ako. This is not real. Please wake me up. Tell me what happened. Nagmamakaawa ko ng tanong. Pasensya ka na, Samantha. Iniwan kasi sa akin ni Sir Logan ng bata, tapos iniwan ko rin sa kay Claudia dahil may gagawin ako. Sakto nandun din siya sa labas ng office si Sir Kiefer eh. Pero pagbalik ko wala na silang dalawa sa office. Nung una pinagsawalang bahala ko muna dahil iniisip ko na baka nandun lang sila sa labas hanggang matapos ko ng gawain ko wala pa rin silang dalawa. Anong oras simula nang mawala sila? Putol ko sa kanya. Mga 3:30. Mas lalong humigpit ang hawak ko sa braso ni Kiefer. At wala man lang tumawag sa akin? Hindi man lang kayo nag-abalang sabihin sa akin. Galit ko ng sigaw at pare-pareho sila napayuko. Si Claudia ang huling nakasama ng anak ko. Tanong ko, bahala na kung sino ang sumagot sa kanilang tatlo. Oo, Samantha. Sagot ni Mrs. Cantos. Sinubukan niyo bang tawagan? Pilit kong pinapakalmang sarili ko. Oo, kanina pa, bago mag-alas 5 pero ring lang ng ring ang cellphone niya eh. Utal-utal niyang aniya. Kumalma muna tayo. Maghihintay muna tayo bago ipinasya ang mga bata. Singit ni Kiefer. Nang ganitong oras? Hindi nalabas ng batang ganitong oras. Naiinis ko na namang sigaw sa kanya. Please, Samantha, calm yourself. Hintayin muna natin. Paano ko pakakalmay ng sarili ko, Kiefer, kung yung anak ko ang nawawala? Kung ikaw kaya mo, ako hindi. Bumitaw ako sa pagkakahawak sa kanya at tumayo ng kaunti. Akala mo ba madali lang rin sa akin? Hindi, Samantha. Kung akala mo para akong bato na hindi nakakaramdam ng sakit at pag-aalala, nagkakamali ka. Anak ko rin si Kenneth at hindi lang ikaw nag-aalala. Please calm yourself. Umiwas ako ng tingin sa kanya nang sabihin niya iyon. Alam ko namang pareho kami nangangapa sa mga nangyayari sa buhay namin. Katahimikan na namatawi sa pagitan naming apat. Wala ni isa nagsalita kaya pati mga huni ng iba't ibang insekto, naririnig na rin namin. Excuse me, sir. Lahat kami napalingon na nagsalita sa pintuan nun. Yes? Sir Kiefer, may tawag po kayo. Saan niya? Mabalis kami nagsipagsunod lahat nang pumasok sa loob si Kiefer at sinagot ang telepono. Yes, hello? Sagot niya rito. Please don't. Pupunta kami. Nakikiusap ako, huwag mong gagawin yan. No. Ako ang kailangan mo, di ba? Ako na lang at huwag mo na lang siyang sasaktan. Darating kami. Oo, alam ko. Kunot ang noong nakikinig ako sa kausap ni Kiefer. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha niya. Anong sabi? Sino yun? Nanginginig kong tanong dahil pakiramdam ko hindi tamang nangyayari. Si Kenneth. What about Kenneth? Mabilis kong tanong. Hawak ni Claudia si Kenneth. And? Hindi makapaghintay kong tanong na naman. He want me. Pinapupunta tayo sa isang abandonadong lugar kung nasan si Kenneth. At bakit nadamay ang anak natin? Ikaw palang gusto, bakit kailangan madamay ng bata? Galit kong sigaw na naman. Subukan lang nilang galawin ang anak ko. Makikita nilang walang humpay kong galit. I don't know. I-report na lahat lang natin to. Wag mong gagawin yan. Mabilis niyang saad. At bakit hindi? Kidnapping ang ginagawa niya. Alam ko pero wag kayo magre-report. Sasaktan nilang bata kapag nakakita sila ng pulis. Inis kong sinabunutan ng sarili ko dahil sa sobrang inis. Then what do we do now? Bakit kailangan pa niyang idamay ang bata? This is bullshit. I know this is my fault, pero hindi ko inaasahang gagamitin ni Claudia ang bata. Hindi ko inaasahang magkakaganon siya. Naiinis na rin sabi pero bakas pa rin ang totoong nag-aalala. So anong gagawin natin ngayon? Makita ko lang na may konting galos ang anak ko, mapapatay ko talaga siya. Papatayin ko talaga siya. Galit na galit kong sabi habang nakakuyom ang dalawa kong kamoo. Bukas na umaga na tayo pinapapunta. Bakit hindi pa ngayon? Please Samantha, kumalma ka na muna ha? Walang mangyayari kung puro ka sigaw. Malumanay niyang aniya. Hindi tayo pwedeng pumunta ngayon doon dahil kung kumilos tayo na hindi nila alam, baka bangkay na natin matagpuan si Kenneth doon. Biglang nagtayo ang lahat ng balahibo ko dahil sa sinabi niya. Seryoso siya nang bagitin niya mga katagang yun. Kulang ang buhay niya sa kabayaran niya sa gagawin niya. Uubusin ko lahat ng lahi niya kapag ginawa niya yun. Seryoso at galit kong sabi. Ramdam ko ang pagtitig nilang tatlo sa akin. Hindi ako magdadalawang isip kapag ginalaw niya ang anak ko. Papatayin ko siya, oras na gawin niya yun. Hihintayin ko siya magkaanak, saka ako kakatayin at ipapakain sa kanya ang sarili niyang anak. Nanlilisik ang mga mata ko kahit nakandangin lamang sa isang sulok. Dito ka na matutulog sa bahay. Sabay tayong pupunta dun bukas, sabi ni Kiefer. Samahan ko na kayo, Kiefer. Sabat naman ni Logan. Sige,
Oras na makipagkalakalan na tayo, ikaw nang bahala sa mag-ina ko. Huwag mo sana hayaang may mangyaring masama sa kanila. Naunot ang noo ko sa sinabi niyang iyon at naramdaman ko ang pag-aalala. Bakit ba ganyan ka magsalita? Dahil parang ibang Claudia ang kausap ko kanina. What do you mean? Para siyang baliw. Hindi ko alam pero gayon yung nararamdaman ko. Para na siyang nababaliw. Para pang kinikilabutan na aniya. Alam ba ito ni Mr. Navarro? Si Logan naman ang nilingon namin ngayon. Hindi ko alam. Sagot ni Kiefer. Sige na, Mrs. Cantos, makakauwi ka na. Wala kang pagsasabihin kahit kanina sa nangyayari. Maotoridad na utos ni Kiefer kay Mrs. Cantos. Masusunod po, sir. Mauna na po ako sa Samantha. Tinanguan ko na lang siya. Tahimik kaming pinanood siya sa paglabas niya. Dito ka na rin matulog, Logan. Malawak naman ang guest room ko dyan. Saan matutulog si Samantha? Biglang tanong ni Logan. Sa kwarto ko. What? Sunod-sunod ako napalunok na malamang seryoso siya sa sinabi. Don't worry, hindi naman kami magtatabi. Napaluwag ang hininga ko doon sa sinabi niya. Unti-unti namang bumalatay sa akin ang pag-alala para sa anak ko. Napakabata pa niya para maranasan ng ganito. One wrong move, Claudia. Ipaparanas ko sa iyong impyernong buhay. Buhay ka palang mararanasan mo ng impyerno dito sa lupa. At ako ang magsisilbing satanas ng buhay mo. Sisirain ko ang buhay mo hanggang sa ikaw na mismong kumuha ng buhay mo. Oras na mangyari yan? Diyan sa anak ko, ipapakain ko sa iyo ng buhay magiging anak mo. Gagawin ko ang impyernong buhay mo hanggang sa pagkasihan mong nabuhay ka pa sa mundo. Don't worry. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Hindi ko hayaang mangyari yun. Nilingon ko si Kiefer na nakalapit na mukha sa akin. Napalunok na ako dahil sa malambing niyang boses. Sunod-sunod ang pagtibok ng puso ko at alam kong mali ang nararamdaman kong yun. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. I'm really sorry. Sincero niyang aniya. Bakas na bakas ang pag-alala at sinserong paghingi ng tawad. It's not all your fault. Hindi naman kita sinisisi. Hindi mo kasalanan ang kasalanan ng iba. Iwas kong sambit sa kanya dahil parang isang titig ko pa sa mukha niya. Nakalimutan ka nang magpinsan pala kaming dalawa. Mahal na mahal kita, baby. Malungkot na malungkot niyang aniya. Nilibot ko ang paningin ko at di ko na makita si Logan. This is not right, Kiefer. Ever since this is a mistake, hindi man natin sinasadya pero hindi pa rin tama. I know. Nilingon ko siyang bakas na bakas ang panghihinayang at lungkot sa boses niya. Nakayuko pa siya ngayon at kita ko pang pagpunas niya ng luha niya sa mukha niya bago sinalubong ang mga titig ko. Bakit pa tayo pinagtagpo kung sa huli marami tayong pwedeng makalaban? Bakit pa? Bakit sa lahat ng pwede kong maging pinsang babae, bakit ikaw pa? Kahit na ako'y nahawa sa mga malulungkot niyang sinasabi. Ang dami-dami sinasabi ng mga mata niya. Maski ako yun din ang tanong sa isipan ko, mahal ko. Hilaw ako natawa sa isip ko. Hanggang sa isip ko na lang pwedeng sabihin ng mga katagang yun. Dahil baka kapag narinig niya yun mula sa akin ay kalimutan na niyang magpinsan kami. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya, baby. Please tell me paano ko tatanggapin ang lahat ng to. Nangilid na naman ang mga luha sa mata niya. Kahit na ako, hindi ko na malayan ang pagtulo ng mga luha ko. Marahan niyang pinunasan ng mga iyon. Mahal na mahal kita at kung magkakasala man ako sa nararamdaman ko ngayon, wala akong pakialam. Hinawakan niya magkabilang pisngi ko at pinaglapat niyang noon namin. Naduduling ako sa sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Sa baba ko na tinuon ang paningin ko. Alam kong kasalanan pero ito ang kasalanan na hindi ko mapigilang hindi gawin. Masyado kitang mahal para pakawalan kita. Malambing niyang sabi. Amoy ko na rin na mabango niyang hininga. Tinitigan ko sa mga mata niya at lalo na ako napapikit na magdikit ang ilong namin hanggang sa lumapat ang mga labi niya sa labi ko. Mariin niyang siniil ng halik ang pang ibaba kong labi. Napahigpit ang hawak ko sa damit niya sa tagiliran sa ginagawa niyang iyon. Unti-unting tumulo ang mga luha ko habang ginagawa niya ako ng halik. Ramdam ko na rin ang pagturo ng mga luha niyang tumuturo rin sa pisngi ko. Pareho kaming umiiyak habang magkalapat ang mga labi namin. Siniil niya ako ng halik sa pang-ibaba hanggang pang-itaas kong labi. Alam ko ring mali pero hindi ko maiwasan dahil alam ko sa sarili ko na gusto ko rin ang ginagawa niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at ginawaran ko rin siya ng halik. Nagpaulit-ulit ang halikan namin yun kahit na pareho kaming umiiyak na dalawa. Kusa na siyang kumalas sa halikan namin at tinig ko ang pagkikbi niyang habol. Ang aming hininga. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, baby. Please, let's fight this. Mahal mo ko, diba? Mahal mo ko. Halos nagmamakaawa niya ng sabi. Salita ng tingin ko sa mga mata niyang nakikiusap. Napayo ko na lamang ako. Hindi dapat ang sarili namin ang iniisip at inaalala namin ngayon. May anak kaming hindi sigurado kung ligtas at kumain na ba. Pero aminin ko namang meron din sa puso ko natutuwa sa mga sinasabi niya ngayon. Kahit buong mundo pa makalaban natin basta't kasama kita. Please just tell me na lalaban ka with me. Kasi sino pa yan haharapin ko maging akin ka lang. Kahit ako naguguluhan na rin.
Hindi ko na rin may paliwanag ang nararamdaman ko. Merong gusto kong iniisip niya pero kinukontra ng isip kong nais niya. Nalilito na rin ako at di ko na rin alam ang gagawin ko. Hinawakan niyang dalawa kong kamay at tinilikan yun. Ikaw ang buhay ko, Samantha. At hindi ko pa alam kung paano kayo tutuloy ang buhay ko kung wala kayong dalawa sa buhay ko ni Kenneth. Malungkot niyang saad. Mabilis kong inalas ang pagkakahawak niya sa kamay ko at iniiwas sa kanya ang paningin ko. Alam nating mali to, Kiefer. Maling-mali. Alam ko pero wala naman masyado nakakalam na may pinsan akong babae. Please, Samantha, just say yes at lalaban ako. Umatras ako at medyo lumayo sa kanya at napabuntong hininga na lamang siya nang sunod-sunod ang pag-iling ko. Pasensya ka na. Pasensya na kung masyado ako makasarili. Pasensya na kung sarili ko lang iniisip ko. Tumayo na siya, tiningnan ko naman siya. Sorry, I'm really sorry. Masyado lang ako nadala sa nararamdaman ko. Kalimutan mo na lang, aakit muna ako. Hindi na ako nakasagot sa kanya nang bigla na siyang tumalikod sa akin at umakit na sa hagdan. Sunod-sunod ang pagturo ng luha ko at gusto ko siyang habulin. Gusto ko siyang yakapin at sabihin, oo, lalaban ako. Sasama ako sa iyo, mahal kita. Pero hindi nakagalaw ang katawan ko. Hikbi na lang ang nagawa ko at hiniyaang tumulo ang luha sa aking mga mata. Ramdam ko rin ang pamamaga ng mata ko kakaiyak. Bakit mo ginagawa sa amin to? Kasasabi ko lang na kaya kong tiisin lahat pero wag ang anak ko. Masyado ka ng unfair. Masyado naman ang lahat ng ito. Alam kong hindi tamang kwestiyonin ka lalo sa mga pagsubok mo sa amin pero kaunti na lang. Kaunting-konti na lang susuko na ako. Bibigay na ako. Kung wala lang ang napakagandang anghel na binigay mo sa akin baka matagal na ako sumuko sa buhay ko. Nakikiusap ako sa iyo. Gabayan mo kaming lahat lalong-lalo ng anak ko. Huwag mo siyang pababayaan sa kamay ni Claudia. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nanatili pa ako na ilang minuto sa sofa at maya-maya, buwaba na rin si Kiefer. Sir, nakanda na po ang inyong mga pagkain. Agaw atensyon ng isa sa mga katulong niya. Tango na lamang sinagot ni Kiefer at tumiretso papunta sa akin. Tinignan ko ang mga mata niyang blanco at wala na mababasang kahit anong emosyon doon. Kumain ka na para may lakas ka para bukas. Aniya saka ako tinalikuran at tagtungo na ng kanyang kusina. Pilit ang iting pinakawalan nito. Wala nang mas lalamig pa sa pakikitungo niya. Tumayo na ako at dahan-dahan naglakad patungong kusina niya. Naabutan kong nakaupo na rin si Logan. Umupo na lang ako sa tapat ni Logan pero katabi ni Kiefer. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Logan na makaupo ako. I don't know. Mapakla kong sagot sa kanya. Nag-away ba kayo? Tukoy niya sa amin ni Kiefer. Sabay kaming napatingin sa isa't isa pero mabilis din ako nag-iwas ng tingin. Hindi naman. Masyado lang kami nag-alala para kay Kenneth. Sagot ko na lamang sa kanya. Nagpalitan pa ng tingin niya sa amin ni Kiefer pero tinuon na rin ang paningin sa pagkain kalaunan. Mabagal ang bawat pagsubot pagmuya ko. Paano ko makakakain kung itong unang gabi na hindi ko makakasama ang anak ko? Kinagat kong pang ibabang labi ko na muntik ko mawala ang hikbi ko. Nanlalabo na naman ang paningin ko dahil sa mga nangilid na luha sa mata ko. Iniyuko kong ulo ko at pilit na kumain. Okay ka lang ba, Samantha? Tanong na naman ni Logan kaya kinurap-kurap ko ng ilang beses sa mga mata ko para mawala mga nangilid na luha dun at pilit nang ito ang ihinawad ko sa kanya. Tinanguan ko na lamang siya. Don't worry, makukuha natin si Kenneth. Huwag mong ubusin ang lakas mo para may lakas ka bukas. Tinanguan ko lamang siya at hindi naman ako nagsalita. Kaya ko naman talaga eh. Sadyang naghalo-halo lang nararamdaman ko ngayong araw. Kanina tungkol sa katauhan ko. Tungkol sa relasyon namin sa isa't isa ni Kiefer. Tapos tungkol sa mommy at mga magulang ko. Tapos ngayon na naman, yung anak naman namin. Malakas ako pero pag ganitong sunod-sunod na problema ang kaharapin, nangihina ako. Tao lang din naman ako eh. May kahinaan. Natapos ang hapunan naming tatlo. Mauna na ako sa inyo. Saad ni Logan at pumasok na sa kwartong katabi lang din ang kwarto ni Kiefer. Nasa unan ako at di pa binubuksan ang pintuan niya. Hinayaan kong siyang magbukas. Pasok ka. Malamig niyang ayaya kaya kabado akong pumasok ng kwarto niya. Doon yung banyo. Maligo ka muna at lalabasan na lang kita ng mga hindi ko pa nagamit ng mga damit. Ani niya. Hindi naman na ako nagsalita at pumasok na sa loob ng banyo niya. Nilagyan ko muna ng warm water ang bathtub niya saka binuhusan ng rose petals at ibinabado ng katawan ko. Walang impit ang hakbang pinapakawalan ko habang nasa banyo ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahal na mahal ko si Kiefer pero paano? Ang hirap namang mahalin dahil sa sitwasyon namin. Isama pa ang kabaliwan ni Claudia. Wag na wag mo lang talagang sasaktan ng anak ko. Ibinabad ko ang katawan ko sa mahigit kalahating oras. Saka ko nagtungo sa shower matiniya ang namnamin ng katawan ko ang katamtamang lamig nito. Nagtagal pa ako ng ilang minuto sa katuluyang naisipang lumabas ng banyo. Paglabas ko may mga damit na ako nakaredy na nakatupi sa ibabaw ng kama ni Kiefer. Kinuha ko rin at pumasok muli sa loob ng banyo niya to be his.
Pagkatapos lumabas na rin ako kaagad. Nilibot ko ang panin ko sa kabuuan ng kwarto niya pero walang Kiefer akong nakita. Nasaan kayang lalaking yun? Umupo na lang ako sa kama niya at hinintay siya. Maya-maya pa'y bumukas ng pintuan at niluwan noon si Kiefer na may dalang mga unan at kumot. Diyan ka na sa kama ko matulog. Malamig pa rin aniya. Galit ka ba sa akin? Out of the blue moon kong tanong. Dinig ko naman ang buntong hininga niya na para nagpipigil ng kahit anong emosyon niya. Unti-unti niyang ibinaba ang mga dala niya sa kahumarap sa akin. I'm not mad, okay? Kung galit man ako, hindi dahil sa yun. Nagagalit ako dahil bakit naging ganitong lahat. Don't blame yourself, okay? I'm just not in the mood. Sleep well. Good night. Napapikit na lang ako nang dumampi ang labi niya sa noo ko. Nangilid na naman ang luha sa mga mata ko dahil sa ginawa niya. Mas lalo ko siyang namimiss. Pilit ang itong ginawad niya sa akin bago siya humingi sa sofa sa kabinatay ang ilaw. Lampshade na lang nagsisilbing liwanag sa loob ng kwarto niya. Humiga na rin ako tumagilid kung saan nakatalikod ako kay Kiefer. Kailangan kong pilitin maging malakas para bukas kailanganan ako ng anak ko. Hahayaan ko maglayag ang isip ko hanggang sa makatulog na ako. Kinabukasan, pagkagising ko nilibot kong paningin ko at di ko na nakita si Kiefer sa sofa niya. Baka gising na. Bumangon na rin ako tagsipilyo sa banyo niya. Bumaba na ako at pababa na lang ako ng hagdan ay kita ko na rin si Logan. Nakaupo sa sofa at sumisimsim ng kape niya. Good morning. Parang walang lakas kumbate sa kanya. Hey, good morning. Pilit ang hitinga niya. Coffee? Tinanguan ko na lamang siya. Manang, 1 coffee for Samantha please. Utos niya sa katulong ni Kiefer. Nasa bus pa si Kiefer, nagpapahangin. Aniya. Alam ko namang pareho kayo nag-a-adjust at naninibago ni Kiefer sa mga sunod-sunod na nangyari sa inyo. Pero sana Samantha magpakatatag ka. Kahit para na lang sa pamangkin ko. Nginitian ko na lamang siya. Ano pa nga bang dapat kong gawin kundi yun? Sagot ko. Coffee iha. Abot sa akin ni Manang ng kape. Salamat po. Sumimsim na rin ako ng kape ko at pareho na kaming tahimik ni Logan. Eto na naman tong kabakong to. Sana walang mangyaring masama. Sana okay lang ang anak ko. Bakit kailangan niyang idamay ang anak ko kung ama lang palang kailangan niya? Kahit kailan mga foul ko maglaro. Kumain na tayo at sinenda sa akin ni Claudia ang address kung nasaan sila. Sambit ni Kiefer na lumabas mula sa pintuan patungong garden niya. Tahimik kaming sumunod sa kanya at nagtungong kusina. Puro tunog lang ng kutsara at tinidor ang maririnig mula sa amin. Walang umiimik o bumabasag man lang sa katahimikan. Pagkatapos namin kumain, umakyat na uli ako sa kwarto niya at naligo saka nagbihis. Tinago ko sa ilalim ng blouse kong isang baril na matagal ko nang tinatago dahil maganda nang nakakasigurado. Pagkatapos ko, hinintay ko na lamang silang dalawa sa may sofa. Hindi naman na ako naghintay pa na matagal at sabay na rin silang bumaba. Mabawi kaya ni na Samantha at Kiefer, ang anak nila kay Claudia? Mabigyan pa kaya ng pagkakataong maging maligaya ang kanilang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.